Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol kay Kyle na nakulong ng panghabang buhay matapos patayin ang pumatay sa asawa na sinuhulan ang korte para takasan ang kasalanan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2003 na pinamagatang In Hell. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Krakow, Russia, isang bilangguan ang nagsasagawa ng ilegal na labanan ng mga bilanggo na madalas ikinamamatay ng mga natatalo. Isa sa kinakakatakutan ng lahat ang bilanggo na si 415 dahil pinapatay nito ang lahat ng nakakasama sa selda. Sa ibang bahagi ng Russia, si Kyle LeBlanc isang Amerikano na nagtatrabaho sa paggawaan ng bakal, ilang araw na lang babalik na sila ng asawa sa Estados Unidos. Matapos ang trabaho tinawagan niya ang asawa para malaman na pauwi na ito. Subalit may lalaking pumasok na may balak na masama sa asawa, mabilis na pinatakbo ni Kyle ang sasakyan nang marinig na nasa panganib ito. Nang subukang manlaban ng asawa, pinatay ito ng lalaki kung saan dumating si Kyle na huli na ang lahat. Naroon pa ang tao na may gawa, hinabol ito ni Kyle na sinusubukan tumakas sa pagsakay ng tren pero inabutan niya ito at nagkaharap ang dalawa. Hindi man magaling si Kyle sa pakikipaglaban, ginawa niya ang lahat para pagbayarin ito sa kasalanan ngunit nagulungan si Kyle ng napadaang motor dahilan ng nakatakas ang salarin. May dumating na ring mga pulis sa lugar pero si Kyle ang inabutan at naaresto. Ngunit sa kabila ng siya ang biktima, makukulong si Kyle matapos mapatay ang salarin dahil nabayaran nito ang mga judge. Nang hindi niya mabigyan ng hustisya ang asawa, siya mismo ang pumatay sa lalaki sa labas ng korte dahilan ng hinatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Dinala si Kyle sa Krakow Prison upang doon pagdusahan ang sentensya. Sinalubong sila ng general na si Khrushchev ang nagpapatakbo sa buong bilangguan at ipinakita ang sinasapit ng mga nagtatangkang tumakas. Nilapitan ng general ang bagong mga dating, isa pang Amerikano ang kasabayan ni Kyle na si Billy Cooper, 11 taong gulang lang. Pagdating sa loob, pinahubad ang lahat para suriin ang mga gamit ng bawat isa. Ngunit may kurap na gwardiya na nagngangalang Toll at nagkakainteres sa mamahaling relo ni Kyle. Lahat ng mahalagang bagay gusto nitong makuha, maging ang kanyang singsing na tanging alaala na lang ng asawa. Pagkatapos dinala na sila sa kani-kanilang selda, walang hangad si Kyle kundi mabawi ang singsing na kinuha na tanging mahalaga sa kanya. Nang gabing magpapahinga na ang lahat, may pumasok na mga gwardiya para kunin ang bagong bilanggo na si Billy. Dinala siya sa selda ng Russian mafia na nagngangalang Andrei upang ibenta para sa pangsarili nilang kita. Kinabukasan, paglabas ng mga bilanggo sa kani-kanilang mga selda, nadaanan nila si Billy na puno ng galpi. Matapos itong pagsamantalahan, nakita ni Kyle si Andrei at naalala niya ang pumatay sa asawa dahilan ng inatake niya ang bilanggo kung saan nagpang-abot ang dalawa. Agarang inawat ang mga ito ng gwardiya, subalit dinala si Kyle sa Bartolina bilang parusa kung saan napakarumi ng lugar. May mga bakas ding may nagtangkang magpakamatay sa loob. Nanatili si Kyle sa loob ng Bartolina ng ilang araw nang hindi kinakain ng rasyon. Nang hindi na nito kayanin ang pinagdadaanan, naisipan niyang magpakamatay pero hindi ito nagtagumpay kung saan nakaranas na siya ng halusinasyon. May insekto namang pumasok sa kulungan at lumapit kay Kyle. Naalala niya noon na pinigilan ito ng asawang patayin ang insektong katulad sa paniniwalang kapag namatay ang tao, nagbabago ng anyo. Biglang may narinig na ingay si Kyle sa kabilang kulungan, pinukpok niya ang pader upang tumahimik ito habang may lumapit rin na bantay. Nagpunta naman ang insekto sa pagkain na tila ba tinuturo sa kanyang kumain para mabuhay. Kalaunan ng makalabas na ito, inilipat si Kyle ng selda kasama sa mapanganib na bilanggo na pumapatay ng mga nakakasama sa loob. May alok ang gwardiya na pwede siyang lumipat ng ibang selda pag may pera. Pagdating sa loob, maingat si Kyle sa mga kilos na ayaw itong makasagi. Tahimik lang ang bilanggo na ang ginagawa, madalas magsulat at magbasa ng mga libro. Sa umaga, hindi lang kain tulog ang ginagawa ng mga bilanggo, pinagtatrabaho rin ang mga ito sa labas para mapakinabangan. Binisita naman si Kyle ng kapatid ng asawa mula sa embahada upang ipaalam na naibalik na sa Estados Unidos ang asawa at maayos na nailibing. Nang lumabas ito, nakita siya ni Andrei na may masamang balak. Pero ang kalaban nilang gang ang tinamaan dahilan ng mauuwi na naman sana sa malaking riot, pero naawat agad ang mga ito ng gwardiya upang ituloy ang kanilang laban sa tinatawag na Sparka. Nakilala roon ni Kyle si Billy na may kaso lang ng impluwensya ng alak habang nagmamaneho.
Lumapit sa kanila ang bilanggong naka-wheelchair na si Malachi matapos makilala si Kyle sa balita at marami itong alam sa nangyayari sa loob ng bilangguan. Ngunit habang natutulog ito na panaginipan ni Kyle ang asawa, tinakto ni 451 ang kanyang bibig na inakalang gusto siyang patayin pero gusto lang talaga ng bilanggo ng katahimikan. Dahil sa takot balak nang lumipat ni Kyle ng ibang selda ngunit dahil isa siyang Amerikano sinisingil ito ng doble sa halaga. Sa araw din yun isasagawa ang tinatawag na Sparka na labanan ng mga bilanggo na ginagawang libangan ng general kasama ang mga kaibigan. Si Andre ang inilaban ng Russian Mafia laban sa kanilang mortal na kaaway nagang kung saan ang labanan ay hanggang kamatayan, hindi ito makatwiran pero ang kulungan kontrolado ng mapagsamantalang general sa kapangyarihan. Matapos ang laban balak na namang ibigay si Billy ng gwardiya sa bilanggo, pero lumaban na ito subalit siya ang nasaksak ni Andre kaya nakaligtas ito sa pananamantala. Kinabukasan sa trabaho ginugulo na naman si Kyle ng mga Russian Mafia, ginulpi siya ng mga ito nang walang kalaban-laban matapos siyang pagtutulungan, habang pinapanood lang ito ng mga bantay bilang ang kanilang gang ang naghahari sa bilangguan. Ngunit matapos magulpi, si Kyle pa ang itinapon sa bartulina ng mga gwardiya at narinig niya ulit ang ingay sa kabilang kulungan, pero ngayon hindi na niya hinayaan ang sarili na magutom sa kabila ng hirap na pinagdadaanan sa loob. Kalaunan ng makalabas ulit ito ginugulo na naman si Kyle ng grupo ni Andre, buti na lang napigilan sila ng gwardiya pero ang kaaway nagang may pinaplanong patayin ang kanilang kasama. Pagbalik sa selda wala sa loob si 451, nakialam si Kyle sa aklat ng bilanggo para magbasa kung saan patungkol sa tiwala sa sarili, na ang galit ay ginagawa niyang lakas na nagbigay kay Kyle ng inspirasyon. Nakita siya ng mapanganib na bilanggo na inakalang may gagawin masama pero ayaw lang nitong pakialaman ang mga gamit. Sa oras ng kainan lumapit si Andre sa grupo at tinatakot si Billy maging si Kyle. Hindi na ito nakatiis kung saan si Kyle na mismo ang sumugod ng hindi na ito makapagtimpi sa mayabang na bilanggo. Agad namang dumating ang mga gwardiya upang awatin ito at dinala si Kyle sa bartulina para ikulong ng matagal pero ginamit niya ang pagkakataon para magpalakas. Samantala sa pagawaan, nagkaroon ng malakas na pagsabog dahilan ng magkagulo. Kinuha naman ni Billy ang pagkakataon para subukang tumakas sa mga bantay ngunit nakita sila at hinabol hanggang sa mahuli. Galit na galit si Tolek sa pagtatangka ni Billy pero hindi niya ito binigyan ng mabigat na parusa dahil pinagkakakitaan niya ang bilanggo. Si Kyle hindi na tumigil sa pagpapalakas upang maging handa hanggang sa makalabas at nagpatuloy sa pagsasanay sa sarili kung saan balak itong isabak ni Tolek sa laban. Dumating na ang araw na handa na si Kyle, makakaharap niya sa laban si Andre na matagal na niyang gusto bumawi at agarang nagsimula ang sagupaan ng dalawa. Ngunit makikitang nakakalamang ang Russian Mafia sa Amerikano at nagulpi ito, pero nagawa ring makabawi ni Kyle na hindi inasahan ng lahat. Nagbawian lang ang dalawa pero talagang matinding napuruhan si Kyle, nang hindi na ito makakalaban pa balak na siyang tapusin ni Andre pero nakabawi pa si Kyle at kinagat ang Russian Mafia sa leeg na parang hayop dahilan ng pagkamatay ng katunggaling bilanggo. Pagbalik sa selda nagsalita si 451 kay Kyle sa pakiramdam ng makapatay. Magmula nang manalo ito sunod-sunod nang binigyan si Kyle ng laban ng general bilang ito na ngayon ang kanyang pambato at nagiging kinakatakutan ng hindi na ito makontrol. Ngunit nang may balak ito pagbigyan gusto ng gwardiya tuluyan ang katunggali, wala nang nagawa si Kyle kundi sundin ang kautusan kung saan nakuha na niya ang respeto ng lahat, pero may kapalit ang narating ni Kyle dahil pag sumunod siya sa laro nila siya ang matatalo at mawawala ito sa sarili. Sa selda nagmamatigas na ngayon si Kyle kay 451, tinanong siya ng bilanggo kung kilala niya pa ba ang sarili na hindi nito masagot. Nang dalawin ulit si Kyle mula sa embassy na nag-aayos ng kanyang kaso, pinapatigil na niya ito dahil pakiramdam niya kaya na niya ang sarili sa loob at ayaw nang umasa pang makalaya. Nagkaroon ng selebrasyon sa bilangguan na paggugunitan ng kalayaan ng Russia. Nagbabalak tumakas si Billy sa tulong ni Malachi kaya nagpapaalam na ito kay Kyle sa pag-asang makakalaya na sa pinagdadaan ng hirap sa loob. Dumating si 451 para tabihan ito, may lumapit namang bagong pasok na bilanggo na nagpakilalang si Valia na inilipat talaga roon para makalaban siya. Nang gabing yun habang abala ang lahat sa loob, doon na sinimula ni Billy ang plano niyang pagtakas sa bilangguan subalit nahuli na naman ito ng mga bantay. Galit na naman ang gwardiya sa kanya pero di niya ito pwedeng sakta ng sobra para pwede pa ulit pagkakitaan. Ngunit lumabas na sinet up lang pala ni Malachi ang kasamahan para sa pera na nasaksihan mismo ni 451,
at dinala na naman si Billy ng gwardiya upang pagkakakitaan sa mga bilanggo. Ang bagong bilanggo na si Valia nagpakita na ng lakas sa harap ni Kyle, kinabukasan natagpuan na lang nito ang kaibigan na nag-aagaw buhay na kagagawa ng bilanggo. Binigyan naman ng pagkakataon si Kyle na makalapit kung saan nakapagbilin pa si Billy bago ito bawian na wag niyang hayaang baguhin siya ng iba. Inilibing na si Billy na ngayon malaya na sa hirap ng pinagdadaanan ngunit sa ibang paraan. Dumating na rin ang araw na maghaharap si Kyle at Valia pero wala itong balak lumaban dahil tapos na siyang magpagamit sa kanila. Ginulpi si Kyle ng ginulpi pero talagang ayaw na itong lumaban na ikinagalit ng general. Nang lapitan ito ni Tolek talagang ayaw nang lumaban pa ni Kyle kaya inilabas na ito at pinarusahan sa pagmamatigas. Samantala, si 451 nakipagkita kay Malachi upang pagbayarin ang bilanggo sa pagtataksil sa itinuturing siyang kaibigan na ipinahamak niya para sa kaunting pera. Halos kalahati ng buhay ni 451 ay naroon na sa kulungan dahil noong nag-aaral pa lamang ito pinagsamantalahan rin siya ng guro na para may pagtanggol ang sarili sinunog niya kagaya ng dati. Ilang araw na pinaparusahan pa rin si Kyle, nagkasundo ang mga gang sa bilangguan sa ipinakitang katapangan ni Kyle na lumaban sa pamunuan at napagtanto kamatayan lang ang magiging kalayaan nila, na kung magsama-sama ang lahat mananalo sila laban sa pamumuno ng general. Dahil dito nagkaisa ang lahat, gusto man ng general ng laban walang gustong sumunod sa gang at ang Russian Mafia natatakot ring lumaban sa pagkakaisa ng mga gang. Nagbalak na lang ang general na ipapatay si Kyle upang ipakita ang kaparusahan ng pagsuwi. Dinala muna ito sa pagamutan para magpagaling at matapos ang ilang araw binalik siya sa Bartolina kung saan naririnig ulit ang ingay sa kabilang kulungan. Kalaunan inilabas na si Kyle para ipakita sa lahat ang kahantungan sa hindi pagsunod. Gustong paglabanan si Kyle ng general sa bilanggo na matagal lang nakabukod sa lahat kung saan ito pala ang maingay na kanyang naririnig sa kabila. Walang kalaban-laban si Kyle sa malahalimaw na lakas nito pero nang pukpukan niya ang pader na tigilan ang mandirigma, naalalang siya ang madalas nasa kabilang kulungan na itinuturing na niyang kaibigan. Nang hindi na naman ito mapasunod naglabas ng baril ang gwardiya para ituloy nila ang laban, ayaw na ni Kyle pang lumaban maging ang mga bilanggo nagkakaisa na laban sa pamunuan. Nang balak tapusin ng gwardya si Kyle iniligtas ito ng kaibigan na tinamaan ng bala pero patuloy na lumalaban hanggang sa kamatayan, nagsimula ring magkaroon ng riot sa buong bilangguan laban sa pamunuan matapos lumaban na rin ang mga bilanggo sa mga gwardya. Ngunit walang nakakatakas matapos gumamit ng baril ang mga gwardya sa mga bilanggo, nagpunta na lang si Kyle at 451 sa likuran para umiwas sa gulo. Habang masyado pa ring magulo sa labas may plano si 451 na tulungan si Kyle na makatakas, mayroon siyang itinagong record ng mga pinatay sa bilangguan sa loob ng 20 taon na ebidensya para panagutin ang namumuno, ngunit kailangan niya munang lumaban ulit ni Kyle upang magawa ito. 2 linggo matapos ang pinakamatinding riot, pumayag na ulit si Kyle lumaban ngunit may plano ang general na ipapatay ito manalo man o matalo. Nakaharap ni Kyle si Valia sa laban na talagang mayroong kalakasan, hirap na hirap man binigyan ni Kyle ang general ng magandang laban at tinapos ang Russian na paghihiganti para kay Billy. Isinagawa na rin ni 451 ang kanilang plano, nang balak nang dalhin si Kyle para patayin dumating siya para iligtas ito. Balak niya sanang gumanti sa gwardiya pero hinayaan niya na lang ito at kinuha ang singsing na alaala ng asawa sa kabinagsakan ng bakal. Pagkatapos pinasuot kay Kyle ang damit ng gwardya upang gamitin sa paglabas, ayaw sumama ni 451 dahil ang bilangguan na ang itinuturing niyang tahanan, ang gusto niya lang mabigyan ng hustisya ang mga taong pinatay sa loob. Agad nang umalis si Kyle gamit ang sasakyan ng general upang walang magpipigil sa kanya, pinasok naman ni 451 ang silid ng general upang pagbayarin ito, inabutan na lang ng mga bantay ang general na pinatay ni 451 habang si Kyle matagumpay nang nakalabas. 3 buwan ang lumipas, nagsara ang bilangguan matapos e-expose ni Kyle ang nangyayari sa loob. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!